walang kinalaman sina Senador Marcoleta at dating Congressman Defensor sa sinasabi ngayon ni Orly Gutesa na siya ay inimpluwensyahan ng dalawa. Sa aking palagay, malabo yung influence angle na sinasabi ni Orly eh. Sa tingin ko, meron talagang mga hidden hands behind him na nagdidikta sa kanya. Attorney, bago lang po doon sa assessment sa impeachment, okay lang ho ba kung dako tayo doon mismo sa pag-recant nitong si Orly Gutesa? Marami ho kasing nag-aalala kung paano ito makakaapekto doon po sa issue po ng flood control anomaly. Alam mo, ang retraction, no? Retraction ito ni Orly Gutesa. It is looked upon with disfavor by courts. Ibig sabihin, hindi po yan otomatiko na inaprubahan or ikinoconsider kaagad ng korte. Hinihimay yan At saka pinoprobe mabuti ng isang investigador or ng judge kung aabot na yan sa korte later kung voluntary ba yan, kung wala bang nagkaroon ng coercion, intimidation, or suhol. Because in this particular case, very controversial itong retraction ni Orly Gutesa at ng ibang mga dating sundalo So sa tingin ko, hindi ito makakaapekto doon sa kaso sa Office of the Ombudsman. Sinabi na rin ng spokesman ng Ombudsman na meron silang pantapat dito. 28 other witnesses are ready. So, to me, it's insignificant. At baka si Orly Gutesa pa ang malalagay dito sa alanganin dahil pwede siyang sampahan ng perjury ng Ombudsman aside from other charges like obstruction of justice. Kasi remember, yung kanyang testimonya, ibinigay ito sa Senate Blue Ribbon Committee. So, hindi po ito ordinaryong usapin at ordinaryong investigasyon. This was broadcast live and lahat ng Pilipino na nanonood ng panahong yon ay nakita na voluntary at mukhang wala namang pressure or undue influence kay Orly Gutesa para sabihin yung kanyang sinabi tungkol sa mali-malitang kickbacks or yung mali-malitang dineliver nilang pera sa iba't ibang personalidad di umano. Opo. So ibig sabihin, attorney, hindi pa ho patay o hindi pa basura yung kaso laban po kay Martin Romualdez at kay Zaldico na kung saan yung unang nabanggit itong si Orly Gutesa sa pagsisiwalat nga ng mga mali-malitang pera kaugnay nga dito sa flood control. Well, as I have said, tama rin ang inyong punto dyan. Hindi po ito nangangahulugan na ligtas na or makakatulong na mahimbing yung mga respondents. But of course, we always respect due process. No? May justice be served in this particular investigation dahil malaki ito. At if I remember it right, this is one of the biggest, no? If not the biggest in recent history. So lahat tayo ay nag-hope at we are really in bated breath and praying na ito ay aabot sa katotohanan. Kasi more than the retraction, ang atin dito ay gusto natin malaman kung ano talaga ang katotohanan dito. Dahil as we suffer from the floods, may mga personalidad na mukhang relax kasi may mga public funds involved na billion-billion if not trillion na nawala sa ating kabanang bayan. So ito ang ating tinitingnan. The damage has to be repaired and the money allegedly stolen has to be recovered. So hindi po ito ordinaryong issue na basta-basta na lang natin kalimutan o mag-move on. Kahit pa may mga retractions, hindi nangangahulugan na hindi pwedeng i-probe ng ombudsman
just in case na they will find probable cause here para kasuhan yung mga personalidad involved. Opo. Sa inyo pong karanasan, attorney, bilang isang abogado nga, madalas ba kailan pinapaboran ng korte ang isang taong binawi niya ang kanyang salaysay at kailan din hindi pinapaboran ng korte ang isang taong nag-recant? Alam mo, kung bibilangin natin sa 10, siguro mga 2. The most is 3 na mga kaso ng retraction na pinagbibigyan ng korte. Karamihan niya nire-reject eh. Kasi one is, ang sabi ko nga, ang prinsipyo, ang doktrina dito sa ating bansa ay ang retraction is looked upon with disfavor. Kasi madali kasing ma-retract ng isang tao yung kanyang sinabi, lalo na pag later on ay kino-coach na siya or meron ng mga external factors involved. So, hindi ibig sabihin na basta na lang tatanggapin ng korte yung sinabi ng isang witness later on kasi yung kanyang previous testimony kailangan himayin mabuti at ikumpara at i-analyze kung ang subsequent testimony niya of retraction ay valid. Kasi may mga, of course, may mga incidents na talaga na nangyari from my experience na na-coerce or na-threaten or tinakot yung witness para umatras sa isang malaking kaso. So nangyayari ito at alam ito ng ating husgado, kaya nga ang ating mahal na Korte Suprema at ay nag-lay down ng doktrina or prinsipyo na retraction is looked upon with disfavor by courts. Yan po. Opo. So malinaw na tinatanggap lamang ng korte ang isang recantation o yung pagbawi ng salaysay ng isang testigo kapag hindi po siya tinatakot. Dapat wala pong mga external factors na naka-impluwensya sa kanyang naging desisyon. Yun po, attorney. Dapat satisfied po ang investigador or ang korte na hindi po ito produkto ng isang undue influence, threats, intimidation, or baka nabayaran siya o nasuhulan. Kasi otherwise, it will be a mockery of justice eh. Paano tayo aabot sa katotohanan at magpataw ng hustisya kung ganito lagi? So, ang korte natin is very careful and cautious pagdating sa mga retraction. As a rule, hindi po tinatanggap ang retraction. Opo. Pero sa inyo pong personal na opinion, attorney, ito hong nangyari sa kaso ni Orly Gutesa, sa tingin ho ninyo, may pressure po sa kanyang parte? Well, may lumabas na video, di ba? Wherein alleged communication between him and his wife. Klaro po yun. So if we will take that as coming from him and his wife, at yung komunikasyon na yon ay ma-authenticate as valid and coming from the two, then that also proves na walang kinalaman sina Senador Marcoleta at dating Congressman Defensor sa sinasabi ngayon ni Orly Gutesa na siya ay inimpluwensyahan ng dalawa. Sa aking palagay, malabo yung influence angle na sinasabi ni Orly eh. Sa tingin ko, meron talagang mga hidden hands behind him na nagdidikta sa kanya at ito ay naalarma dito ang ombudsman, causing them to issue a statement, a very strong statement laban dito sa retraction, hindi lang ni Orly Gutesa but also of the 4 other former soldiers. Opo. Pero sa tingin ninyo, attorney, ay madali o matatagalan pa ba yung pagsasampa ng kaso laban dito kay dating Speaker Martin Romualdez? Sa tingin ko malapit na kasi halos joint na ang issues with minor details na lang siguro ang tinitingnan ng Office of the Ombudsman kasi nag-file na rin, ang alam natin based sa mga media reports, nag-file na rin ng sagot or answer ang mga respondents dito including former Speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko, hindi na ito magtatagal. Anytime the Office of the Ombudsman may come up with its findings kung meron bang
probable cause to indict the respondents dito sa kaso ng flood control. At kung makakasuhan man, possible din ho ba ay makakapagpiyansa rin at later on ay makakalaya? Depende yan kung ano yung charges. Kasi kung plunder, alam naman natin non-bailable. Tapos kung graft and corruption, bailable yan. Depende po kung ano yung rekomendasyon ng Office of the Ombudsman. Kasi after the resolution, meron pa yung karapatan naman ang respondents to file their motion for reconsideration at questioning yung resolution if sa tingin nila ay hindi tama, no, sa kanilang assessment. Well, the respondents are represented by many lawyers. Magagaling yung mga abogado ng respondents. But in this particular case, very significant itong kaso na ito kasi this will also affect yung mga pending cases at saka yung mga asunto relating to the flood control controversy. At kahit na nag-recant itong si Orly Gutesa, may iba pang mga dating sundalo, mga dating bodyguards po ni Zaldico ang tumistigo. At sa tingin ho ninyo, matibay pa rin ho yun. Hindi ho naka-apekto yung naging pag-recant ni Orly Gutesa doon naman sa mga testimonya nitong mga itinuturing nating Brave 18 o Brave 14. Actually, meron pang Brave 14 plus 4 eh. Diba? So, may 4 na hindi pa nag-execute ng affidavit. So, kung lalabas sila at mag-execute ng affidavit at isasabit sa Office of the Ombudsman, baka hindi lang 28 yung sinasabi ng Office of the Ombudsman na other witnesses. But one thing is clear, ang hinahanap ng taong bayan dito ay hustisya. More than the personalities involved. Ang nakataya dito ang ating kredibilidad bilang bansa that our country is capable of exacting justice at dapat ito ay magsilbing halimbawa sa ibang mga kaso kasi medyo malaki ito. This involves more than 50 billion pesos at sa tingin ko pag dito successful ang prosecution ng kaso, makakatulong ito doon sa mga pending cases against other big fish or personalities at high profile na mga investigasyon. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sa tingin ho ninyo ngayon kasi laging naaalala itong flood control anomaly dahil sa mga pagbabaha na nararanasan natin dahil dulot nga ng mga sunod-sunod na pag-ulan dito sa Luzon, particular sa Metro Manila. Sa tingin po ninyo, dapat ipagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee o ibigay na lang sa Ombudsman? Sila na lang bahala pong mag-imbestiga dito sa anomalya sa flood control projects. Alam mo, sa dami ng personalities involved at sa laki ng pera na wala sa ating kaban at dahil na rin sa demand ng ating publiko na malaman nila ang katotohanan. Sa tingin ko, the investigation should not be limited sa Ombudsman. Dapat tumulong talaga ang Senado kasi nauna naman ang Senate Blue Ribbon Committee dito. Kasi nagkakaroon ng suspicion ng pagtatakpan ng asuntong ito, ng isyong ito, kung ang Senado ay bigla na lang magsasara ng kanilang investigasyon. Why not continue it independent of the investigation being done by the Office of the Ombudsman? Wala namang problema doon. At saka para mawala yung agam-agam, yung suspecha ng maraming Pilipino na nakakaroon ng pagtatakpan or obstruction dito on the part of the Senate. I'm not saying that all the senators are doing that. There may be some personalities in the Senate that appear to be trying to, outmaneuver itong investigasyon na ito at saka gumagawa ng mga issue para pagtakpan ito at hindi sila matamaan. But at the end of the day, ang gusto ng mga Pilipino ay maklaro ito at malaman ang buong katotohanan because the senators and the congressmen are elected officials and the executive is also accountable to a certain extent dito dahil sila naman ang pumirma dito at nag-execute at saka ang budget ay inaprubahan din ng Kongreso.
So this is a dual responsibility ng executive at legislative branches. Kaya dapat i-continue. Ang panawagan ko nga the past several weeks ay dapat while tinatapos yung impeachment trial, pwede naman mag-conduct ng investigasyon ang Senado dito sa flood control. Kasi hindi na mapipigilan yung gusto ng taong bayan. Galit na galit ang taong bayan. Habang tayo ay binabaha, mukhang merong mga forces trying to muddle the issue sa flood control para hindi malaman ang buong katotohanan. That should be prevented. And if we are a government of laws and not of men, then bakit takot ang ilang mga politiko na humarap dito sa isyong ito? In the first place, sila naman ang hinalal ng taong bayan at sila naman ay merong partisipasyon dito sa flood control corruption na ito na nangyari, the biggest in the history of the country.